we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran, kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman sa Eden Prietos live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso pamilya sang Ilongga OFW nga si Grace Cabrera nagkumpirmar nga ini ang napatay sa Israel. Pamilya nagalaom nga mapapauli gilayon sa pungsod ang bangkay sang OFW. Masin LGU kilala si Grace Cabrera bilang baganihan sa pagluwas niya sa iya employer sa mga Hamas. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilanta. Gindumdum ni May ang inagyan nila sang iya utod nga si Grace sang nagtrabaho sila sadto sa Hong Kong bilang domestic helper. Plano pa kuntani sang mag-utod nga magbalik sa Hong Kong, hindi bilang OFW kundi bilang turista. Apang hindi na ini matuman. Kahapon sang nabaton sang pamilya ang masubo nga balita gikan sa OWA kag Philippine Embassy nga si Grace ang ikaapat nga Pinoy nga napatay sa giyera sa Israel. Hindi ko gid mabaton. Siyempre, himaw kami kalakauna. Himaw gid kami kalakauna sa Hong Kong pa ako. Himaw gid kami. Himaw gid kami ni Grace. Kagto, ang ikamayad na kabugtuan na ang ginaisip na family-oriented kasi Grace katama. Mismo ang pamilya sa employer ni Grace ang nagpasalamat sa sakripisyo sini, ilabi na sa pagsalbar sang Ilongga OFW sa iya 85 anyos nga Israeli nga amo. October 7 sang ginsulod sang Hamas ang balay sa employer ni Grace sa Kibbutz Be'eri. Ginhinyo ni Grace sa Hamas nga hindi paghilabtan ng iya employer. Sa baylo siya ang nagupod bilang hostage. Ang employer na, nag-post actually tuya sa Israel about kang letter nga to. After kang nabasa namon do. Grabe, kumbaga tuya mo manan kung bala ka palangga ni Grace ang ana nga amo kay sa mensahe kang letter. Grabe gid daw Abibas angel na gid si Grace kay do nagsacrifice kita na para lang ma-safe. Si Karen nga OFW man sa Ashkelon nagakasubo sa gindangatan sang Abyan. Ang bait niya. Mabait siya. Wala kang masabi sa kanya. Plano sang maasin LGU nga kilalahon ang 44 anyos nga si Grace Prodigo Cabrera bilang baganihan. So we're going to recognize her as hero natin at maging inspirasyon din na pinakita talagang totoong puso ng Pinoy. Magahatag man sang financial kag burial assistance ang banwa sa pamilya nga tumandok sang Barangay Burak. Magahatag man sang bulig ang Iloilo Provincial Government sa pamilya. Nahimo na nato nina nga una naga-request kita para mapadasig ang tawag na kung ano nga mga assistance ang maapot especially kung ang mga remains sang OFW. Pero tihulat to naton ang ilang request. Here we continue to work with our OWA and the Department of Migrant Workers and the family para nga makabulig kita. Mabudlay man batunon ang mapait nga kamatayon ni Grace, isa lang ang hingyo sang pamilya. Siyempre, kalain man niya batagan niya amor gid na confirm. Pay nagapasalamat lang gani ako ti amuran niya na nagmatch ang nga fingerprint. Kay gusto ko nga kung gusto ko madali lang pag himos bala ka na kag ipauli undon haw. Sa nabaton nga impormasyon sang pamilya, nakita ang lawas ni Grace sa disyerto. Posible nga ginbilin ng ini sa lugar. Plano subong sang utod sini nga si Mary June nga araman sa Israel nga padulungan ang bangkay agud makumpirma gid ini. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, 1 Western Visayas.
kapuso, sa Bacolod City naman dalag nga floats kag maskin pasanag nga mga suga masaksihan sa Mascara Electric Float Parade and Competition buwas sa gabi. Samtang maskin patahom ang costumes kag dalag nga props babalantayan naman sa street dance and arena competition sa Domingong adlaw. Sa dugang nga detalye kag update makaupod naton sa Eileen Pedreso live hikan sa BCGC grounds. Lynn? Adrian, talalupang doon ang pagdamo sa mga bisita nga nagabisita o kung nagakadto diri sa Bacolod City, agud saksihan ang highlights ng Mascara Festival 2023. Super City, super performances. Ini ang lauman sa Mascara Electric Float Parade and Competition. Giisa sa mga highlights ng Mascara Festival. Mas ginpasa naga-costumes kag floats ang masaksihan sa mga tumalanaw buwas sa gabi. Sa diyon 11 ka mga barangay ang magakompete. Bangod Super City ang tema sini nga tuig, ginpasiguro sang tagsa ka artist kag designer nga mangin world-class ang disenyo sang floats. Lauman man ang pag-init sa dance floor sa back-to-back competition sa Mascara Electrical Diva. Vibrant, mas grabe ang luminance, no? And grabe ang saon. We want to highlight the sexiness of the body. We want to highlight how do you call that? Ang beat of samba. Samtang halos tapos na ang pag-set up sang stage sa Paglaom Sports Complex, nga venue naman sa Mascara Arena Dance Competition sa Domingo. Ginpasiguro nga nakahanda ang dance floor para makaperform sang maayo ang dancers. Magasugod din street dancing sa napulo ka competing group sa Bacolod City Public Plaza. You will see bigger props, wider props, damo nga mga level, nga mga props, and it's colorful, it's vibrant, worthy to be called Super City. Sa ginalauman nga pagdagsa sa mga tao sa weekend, ginapahanumdum sa kapulisan ng publiko nga magdobli halong ilabi na sa mga makalam ang kamot. Ang target kasi namin to have a safe and secure and peaceful Mascara Festival 2023. Masobra sa 2,000 ka mga pulis ang nagabantay sa seguridad sa highlights ng Mascara. May police assistance desk man sa festival sites, ports kay iban pa nga mga matawo nga lugar. Adrian, mga kapuso, kung makita sa aton nga likod, madamo na ang nagalagaw kag syempre padayo naman ang preparasyon para sa Mascara Electric Competition buwas sa gabi. Balik sa imo, Adrian. Maraming salamat, Eileen Pedreso. Dugang nga police personnel ipadala sa 5th District sang Iloilo bangon sa duha ka barangay nga ginakabig areas of concern subong nga eleksyon. Barangay Monica Blumentritt Area of Concern man sa syudad sang Iloilo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Magapadala ang ginabanta 30 ka pulis o kontato ka team sa 5th Distrito sang Iloilo ang Police Regional Office 6. Inibangod ginakabig nga areas of concern sa eleksyon ang isa ka barangay sa Sara kag San Dionisio, Iloilo. Pagtapos ang intelligence evaluation sang kapulisan. Sunod sa PRO 6 nang inbasehan nila ang mga violent incidents ang nagligad nga eleksyon sa nasambit nga lugar. Kaya hindi na natin hintayin na may mangyari pa, saka pa lang tayo magre-react, kundi proactively ay dineploy na natin ang dagdag na puwersa doon sa 5th District ng Iloilo. At accordingly, merong binaril na barangay captain dati noon and then merong isang barangay captain na tinutukan ng baril. Ginkumpirmar sang IPPO ang ining mga kabanuhanan apang walagin pangalanan ang natumod nga mga barangay. Ginklaro man nga ang deployment ang hindi lamang para sa duwa ka barangay kundi para sa bugos nga 5th Distrito. Sa mga previous election, so may aray natin ang mga nakitaan sa ginatawag natin nga intense political rivalry. So may ara kita sa mga na-record sining election-related incident. Nagaisahan naman nga ginakabig nga area of concern sa syudad sa Iloilo ang barangay Monica Blumentritt City proper tapos sa monitoring sang kapulisan. Sunod sa ICPO, may posibilidad ang mga kandidato sa lugar nga maghimo sang pribado nga armado nga grupo. Nakita nato nga may posibilidad nga ang pila ka mga kandidato dira kung makasarang sila may posibilidad nga mag-employ sila sang serbisyo sang private armed groups or PAGs. Apisar sini, sunod sa ICPO nagapabilin sa gihapon nga malinong kag matawhay ang nasambit nga barangay. Gin-orient naman sang PRO 6 ang 663 ka police personnel nga idugang sa deployment subong eleksyon. Communicate effectively within your team.
Collaborate with the community and election stakeholders. You are the backbone of the PNP and your service will contribute to a secure, transparent, and peaceful electoral process. Padayon na monitoring sang PRO6 sa mga lugar sa rehiyon nga posible mga areas of concern kag naka-standby ang kapulisan sa pagdugang sang personnel kung kinahanglanon. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, nag-umpisa na ang amihan season. Padayon nga magaulan sa pila ka bahin sang pungsod bangod sa duwa ka weather systems kag localized thunderstorms. Sa subong wala pa sang nasiplatan nga malain nga tiyempo o kun bagyo. Apang magahuyop na ang hangin amihan lakip ang padayon nga pagluntad sang shear line. Ang amihan ang magadala sang mahinay nga ulan kag malamig nga tiyempo. Samtang ang shear line ang magadala naman sa magalumon nga kalangitan kag maulanon nga tiyempo nga posible magtugas ang baha o kun landslide. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang mabaskog nga ulan sa pila ka bahin sang Aklan kag Capiz. May tsansa man sang pag-ulan sa Iloilo kag Negros provinces. Magahinay naman ang ulan pag-abot sa gabi. Sa Iloilo City, 8 ka ginatudlo durugista. Dakop sa duha ka separado nga drug buy-bust operation sang kapulisan. Si Kim Salinas nakatutok. Arestado sa ginpatigayon nga buy-bust operations ang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang 7 ka mga persona sa Barangay Simon Ledesma, Haro, Iloilo City. Naaresto ang 2 ka high-value individuals nga sanday alias Intok kag alias Roy sa bulian mismo ni alias Intok. Magluwas diri, takop man ang 5 ka street-level individuals nga ginabaligyan sang shabu sang 2 ka HVI. Narecover sa ila ang walapit 125 ka gramos ang shabu nga nagabalor 850,000 pesos gamit ang 10,000 pesos nga buy-bust money. Sunod sa kapulisan, yara si alias Intok sa barangay watchlist kag kaagi na preso apang sa makagwa-liwat nag-engage ini sa illegal nga droga. Iba nga nagkaladakpan sir, nagkakanto lang naman sir para magmakal sa illegal nga droga kag ang ibang man nagagamit mismo sa balay ng primary target naton nga si alias Intok. Yara karon sa kusteriya sang kapulisan ang mga naaresto. Samtang isa ka babae ang nadakpan sa buy-bust operation sang Iloilo City Police Station 1 sa Barangay Santo Rosario City proper. Ginkilala ang naaresto nga si alias Alea, 30 anyos, kag residente sa Barangay Tanza, Timawa Zone 2 City proper. Narecover kay Alea ang 15 gramos ang shabu nga nagabalor 102,000 pesos. Sunod sa kapulisan, ginakabig nga kabayo o konrunner si Alea kung sariin siya ang isa sa mga distributor sa illegal nga droga sa syudad. Modus sinisunod sa pulis ginagasakay ini sa motor o kon taxi kag nagapadulong sa kundiin sini ibaligya ang iya items. Bala niya patagali na pasulian niya matanging plastikan sa pero di sa amon, di newly identified lang sa amon. Basti sa kadako man lang ang ginadalaya. Although nga daw pasuliron sa panglabala ko na obraya. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Kapuso bitaw personnel ginaligar ginsinggitan kagin pakitaan sa Pusel di Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Apa ang konsehal ginapanginwala akusasyon sa baylo nagaaligar nga may korupsyon sa bitaw. Yaring balita katong gintutuka. Sentro naman sa panibagong kontrobersiya si Bacolod City Councilor Al Victor Espino bango sa ginapasuni pagpamuyayaw sini. Kung sa do mga operator at driver sa tradisyonal nga jeep ang iya nakabae. Subong, isa ka job order sa Bacolod Traffic Authority Office ang nagareklamo batok sa konsihal. Sang tinalikdan nga adlaw, nagpadulong si Espino sa talatapan sang bitaw agud hitsuon ang ginapasuni korupsyon sa hanay sang Traffic Authority. Ginapatihan akig ang konsehal pag-abot sa headquarters kag sanggin kaptan ini sa kamot sa isa ka JO agud pakalmahon didto na ini ginaaligar na muyayaw kag pakita sa nakataklos nga pusil sa iya hawak. Ginuwasliki ko sir. Ang balya sa akon. Hindi mo kuya pagkuyatan, hindi tayo miguay, hindi tayo kilalay. Pero kilala mo siya sir? Hindi ko siya kilala. Sa uli ko lang siya nakilala sa ari na sa sulod. Hindi mo siya kilala kasi hindi ko siya kilala. Sa tungasang kinagamo, witness si Bitaw Head Major Junji Liba. Hindi lipod sa publiko nga may madugay ng helikoptero ng duha. Si Liba ang ginapakakas pasad to ni Espino sa pwesto.
Do tubangay na nga daw kagtanay na nga daw ang mudlo sang matay do, hindi na daw nakibot yan na siya kan ko. Gincall ko man niya attention pero despite sa nga akong pagtawagan ni daw wala sa patik. Depensa sang konsihal, may personal ini nga makilala nga ginclamp ang motorsiklo kag sa ulihi ginpabayad sa ginapatihan bitaw personnel. Sa nagawad ang motor, gin-follow up ko ng mga ini kag ginpaandaman nga kasuhan sang carnapping. Ang ginapasuni modo sa Traffic Authority ang nagpainit sang ulo sang konsihal. Pagsulod ko, ginkaptan niya naman ko liwat. No? Kaya hindi ko ako yun na ginakaptan. Kung ginabalang ko siya, to be blunt about it, nakapamuyayaw kay Kuya eh. Ginapanginwari man sining aligasyon nga gun threat sa JO dalahang katiriba nga pamatudan ini. Tanduga ko biliwat mo na ang balko. Kaya nga, kabalya kay tuytuyan ta ka. Makumatsagi sa akong tigulang nga tuytuyan niya ko. Kapakadton ako sa siya ni Major Lipa, tuytuyan niya pa ko. Sa karon, ginmando sang LGU ang impartial investigation. Agud mahibaluan kung sino sa duha ka partido ang nagasugid sang matuod. Upod, Kiril Casilio, Adrian Priatos, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pondo sa pagpakayos ang Ungka flyover na pangitaan na suno kay anay Senator Franklin Drilon sang flyover. Liwat nga ipasira sa mga motorista pagkatapos ng Dinagyang Festival 2024. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Gin-inspeksyon sang DPWH 6 kaupod si anay Senator Franklin Drilon ang 3 ka flyover sa Iloilo agud usisaon ng sitwasyon sang proyekto. Suno sa DPWH 6 liwat nga siraduhan sa mga motorista ang Ungka flyover pagkatapos ng Dinagyang Festival 2024 agud kuhaon ang spans 4, 5 kag 6. Ginpahayag naman sang anay senador nga may ginpaina nga pondo para sa pagkayo sang flyover. Ang first tranche sang budget ang ginalauman nga maabot sa masunod nga semana. Kung matapos na ang procurement process, sugura na ang rectification o kung pagkayos ang depektibo nga flyover. Ginalauman nga matapos ang pagkayos ang flyover sa Agosto 2024. We know already how to rectify the shortcomings of the design, and a budget of 300 million is already favorably considered, and we see no problem for its release in the first quarter of next year. Sa bahin naman sa Aganan Flyover, ginahulat sa gihapon sang DPWH ang revised design bangod wala pa makasabat ang consultant nga nagdisenyo sini. Ginaduso sang ahensya nga islan sang steel girder ang disenyo sa intersection sang Taytay agud maagyan ini sa mga salakyan samtang ginakayo. Amo pa na siyang aton nga i-follow up on kay for the last 1 year and 6 months nga gin-request for the redesigning until now wala nila ma-provide. So give us your understanding, and we will have follow up on our request. We will reiterate this. Ang Hibawan Flyover naman nga una na nga ginanunsyo sang DPWH nga buksan sang nagligad nga Oktubre 15. Subong ginpahayag sang ahensya nga yara na sa 90% ang konstruksyon sini. Target ini nga mahuman sa madason nga bulan kag inagurahan sa December 12, 2023. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mapugsal sa Bacol City, abot kamay na pangarap stars Jillian Ward, Ken Shan, kay Jeff Moses nga naglense, naghatag sang dugang kasadya sa pagsulog sa Mascara Festival. Sa ginhiwat nga mall show, nakatutok kay Lynn Pedreso. Hindi lang yuho, kundi todo nga kasadya with matching singgit-singgit pa. Ang dalasang cast ang abot kamay na pangarap sa ginhiwat nga Kapuso Mall Show kahapon. Pagwa pa lang ni Jeff Moses, daw mawad-an na sang tingog ang fans sa pag-cheer. Mas nagtodo pa ang singgitan sa naghataw na si Jeff sa dance floor. Si Ken Shan aka Dr. Lyndon Javier may paharana pa sa audience. Sa matamis pa lang ngayuhom sini, kaangay nga nag-ayo na ang mga nagaluya nga tagipusoon sang girls. Siyempre, pos anay sa pagkonsulta bangod si Doc Annalyn herself, Jillian Ward. Ginbulong ang nagakasubo nga tagipusoon sang fans.
Nagpasalamat man ang cast sa padayon nga pagsuporta sa abot kamay na pangarap na malantaw sa GMA Afternoon Prime. Ini-invite ko po kayo na syempre panoorin nyo ang Abot Kamay na Pangarap, 2:30 p.m. Mondays to Saturdays po yun. Ang sarap sa pakiramdam, nakakakilig, tsaka nakakalakas ng loob. Sana ho ay hindi kayo magsawang sumuporta hanggang sa huli. Siyempre masaya po ako. Alam niyo po pag-landing pa lang po namin dito sa Bacolod, lahat po talaga nakasmile na. Tama. And wala lang po, sobrang welcoming po nila. Sobrang saya po. Sobrang saya nilang kasama. Samtang siguro nga good vibes naman ang bit-bits ang TikTok clock host nga sanay Jason Gainsa, Pokwang, kag Kuya Kim sa Mascara Festival 2023 closing ceremony sa Bacolod Public Plaza sa Domingo sang gabi. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Pagbukas ang Platanan Park sa Rojas City, Capiz, magadalas ang duga nga pag-uswag sa ekonomiya sa probinsya. Ini ang gitutukan ni Rudy Mars. Sukal dito. Padayon ang pag-uswag sang ekonomiya sang Rojas City, Capiz. Ini tungod man sang suporta sa mga pumuluyo kag local investors. Sang damlag lang, nagbukas ang Plantanan Park nga nahamtang sa riverside sa Premier de Mayo Street sa sentro sang Rojas City. Diri makita ang mga nagkalain-lain nga restaurants kag iban pang amenities para sa mas memorable nga banding upod ang mga abyan kag pamilya. Ini lugar man nga mahimo nga mag-relax kag mag-workout paagi sa outdoor gym equipment kag jogging track nga libre. Nagbukas man sa Plantanan Park ang isa ka dako nga outlet sang restaurant. Nagtambong sa kahiwatan si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon upod ang iya pamilya nga ginatapuan nanday GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez kag mag-asawa nga sanday Attorney Marites Gozon Viterbo kag Attorney Blas James Viterbo. Suportado nanday Attorney Felipe L. Gozon kag Attorney Annette Gozon Valdez ang business venture sa mag-asawa nga Viterbo. Galing pa kami sa Manila at nasarapan talaga ako sa kanilang fried chicken at kare-kare. I can recommend it. Yung kare-kare, yung halo-halo masarap din, pero ang number one yung chicken. We want to promote the development of areas outside of Metro Manila, especially here nga dito sa Rojas City. Naghatag sang dugang nga duwag ang presensya sang sparkle artist nga sanday Sofia Pablo, Allen Ansay, kag syempre ang bugal sang mga Ilonggo, Rabia Mateo. Ginkalipay sang Capiz Halaran Chamber of Commerce and Industry ang liwat nga pagsanyog sang ekonomiya sang Capiz sa amat-amat na nga pagbukas sang mga negosyo matapos ang pandemya. Diri sa probinsya sang Capiz ug sa syudad sang Rojas nga iya kapital, ang business climate is very healthy. Subong ga buliganay gid no ang mga local government units paagi sa ginasiling nga pag-revive sang tourism sector naton. In the next 5 years, mas madamo pagid ang makadto diri. Nagalaom ang lokal nga panguluhan sang Capiz kag Rojas City nga padayon ang pagsanyog sang ila ekonomiya paagi sa dako nga suporta sang mga investors kag pumuluyo bilang seafood capital of the Philippines. Roger Mar Sukal dito. One Western Visayas. Ginareklamo nga nagahilay nga poste sang kuryente sa barangay Quintinsalas, Haro, ginislan na sang more power. Apang poste sang telco sa lugar nga ginareklamo man daw matumba na. Si Tess Ordales nakatutok. Kung sang nagligad nga adlaw nagakusmod bangod sa madugay ng ginireklamo nga nagahilay nga poste, subong all smiles na gini nga mga residente sa barangay Quintinsalas, Haro. Inibangod na isla na sang konkreto nga poste ang daan kagabok nga poste. Replace lang kag ang transfer namon ang secondary line ma'am sang more ito sa bagong poste. Kag ang mga kontador mo may transfer naman namo. Si Nanay Bidangin din ako makulbaan nga magtangla sa poste. Sang una magtangra ka, hadlukan ka ni mo daw matumba. Subong wala na. Kayo na. Message sa GMA. Napasalamat gid ako sa GMA nga nakayo ang amon ti poste sa luyos sang balay. Samtang halos nagahulat na lang sang tiyawan nga matumba ang poste nga ginapanagyahan sa isa ka telco sa amuman nga barangay. Kada may malabay nga dalago nga truck kinakabalakan sa mga residente nga masangit ang nagalaylay nga kable. Pila na ini kasi mana nga ginpalabot sa tagiya sang poste apang wala sa gihapon makayo. Ginpalabot naman sa barangay ang reklamo kag suno sa ila ginreport Manila sa natungdan ang ining reklamo. Mga reklamo wala yan na ginatulugan.
ginapalo up yung na dayon ang tanan nga mga problema sa barangay. Nagpasalig naman ang PSTMO nga magapakigangot sa telecommunications company agud mapadasig na ang pagpakayo. May mga ginasyan kita dira sa Team Pogi naton nga mga priority areas naton nga i-clear, no? Like for example, ang sa mga traffic lights naton wala nga gakatabunan sang dahon, gakaluy-luy nga mga kurente, nga mga poste sige na-clear naton ina siya. And ang mga sidewalks naton nga may mga ga-obstruct pa nga mga poste, isa na sa mga priority naton nga ma-pull out kag ma-transfer sa mas safer nga lugar. Upod kay Romel Porquilla, Tess Ordales. One Western Visayas. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sang aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede magpadala sang application letters sa careers.gmanetwork.com. Ginpasalamatan ni Alden Richards kag ni screenwriter and film director Irene Villamor ang suporta kag manaming ang mga feedback nga ila nabaton sa pelikula nga 5 Breakups and a Romance. Ang pelikula ang malantaw na sa masobra 200 ka mga sinihan nationwide. Ini man ang una nga pag-updanay sa pelikula ni Alden kag ni Julia Montes. #blessed and thankful sa Barbie Forteza kag David Licauco sa nagaabot sa ilang projects and opportunities. Lakip na dira ang ila out of the country photo shoot sa isa ka glossy fashion magazine. Sang damlag lang sang nagpadulong sa Hong Kong ang Team Barda. Samtang padayon nga magapakilig ang Team Barda sa episode sa Maging Sino Ka Man karon sa gabi. Close na gid sa Monique kag Carding. Si Carding may advice pa kay Monique na tuhoy sa ila relasyon sa iya Iloy. Mapatawad na ayhan ni Monique ang iya nga Iloy? Ano naman ang plano ni Gilbert? Bantayan ang last 3 weeks sa Maging Sino Ka Man alas 8 sang gabi sa GMA Telebabad. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mapungso magtuon kag mag-angkon sang dugang nga income sa kawayan sa bulig sang mga eksperto. Ini ang pinaagi sa 23rd Bamboo Training and Seminar nga ipatigayon sa Antipolo City buwas October 21. Ang kawayan ang isa sa mga pinakamapuslanong nga tanom sa aton palibot. Ini ang sabat sa mga kinahanglanon sa tao pareho sa pagkaon, panapton pati man ilisaran. Sa karon, isa man ini sa mga ginagamit nga construction materials sa pagpatindog sang balay, payag kag iban pa. Madasi gini magtubo kag kun ma-harvest na gani, mas nagadamo pagid. Nagapugong man ini sa soil erosion, gani pwede sini mapaghanhagan ang malaing epekto sang kalamidad. Kag magluwas nga pwede ini magamit sa landscaping ini ang may kapasidad man nga magsuyop sang carbon dioxide sang 400 kapilo. Kag nagaproduce man sang oxygen nga may 35% kada buon sang sa mga kahoy sa kagulangan. Sa tinutuyo nga itibong ang pagpanguma sa mga pamatanon, ginhiwat ang Farmers Camp activity. Ini ang gitutukan ni John Sala. Dako nga problema para sa sektor sang agrikultura ang pagkadula sang interes sa mga pamatanon diri. Nagatigulang na ang mga mangunguma gani kun padayon nga madulang interes sa farming sa mga ulihing tubo. Sin-o na lang ang magapadayon sang pananom. Rason nga ginpatigayon sang NIA 6 kaupo ng Department of Agriculture, mga LGU kag Akadim ang farm camp. Isa sa mga problems actually is ang farming generation gap. So wala na gid sang may mga kabataan nga interesado sa pagpanguma. So mga R50 above 50 na gid ang mga edad sa mga nagapanguma na lang. So amo ni siya isa sa mga kaladlukan niya problema nga sa aton nga pungsod.
Ini ang 11 nga farm camp nga ginhiwat sa Rehiyon 6. Kabahin sa aktibidad ng pagtudlo sa kabataan sa proseso sang pagpanguma, pag-atipan sa mga kasapatan kaangay na lang sang karbaw, kag paghatag sang importansya sa agrikultura. Inisa ka produkto sang Convergence Initiative sang NIA IDP. Kung sa diin coordinated ang LGU kag iban nga supporting agencies just to come up with this kind of program. Isa sa mga nagpakigbahin diri si EDJ, suno sa iya, nabuksan ang iya paghuna-huna sa kabudlay ginaagyan sa iya magidikanan ng mga mangunguma. Nagbago ka lang realize nga budlay-budlay ang ginahimo sa amon mga gikanan. Nagbago ka lang realize nga kakapoy ginahimo nila, tapos kapoy kapasaway lang. Handom sang NIA 6 nga madamo pa sang sektor ang mahatagan man sang kahigayonan nga mapasanyog. Ginhiwat ang 11 nga farm camp sa probinsya sang Negros Occidental kag plano man nga implementar sa iban pagin nga probinsya sa rehiyon. Ubod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 66 days na lang, Pasko na. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, sa subong man, sa aton mga puso abroad, madamo ginisalamat sa pagtutok. Ako si Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.